Good day mga ka-road venture. So dito na naman tayo kina Doc Ed. Ang topic natin ngayon about EGR, yun na. Lagyan natin blanking. EGR blanking. So lalagyan natin ng blanking plate yung EGR natin. Gawa nga nung yung yung usok sa tambucho. Pupunta na din sa EGR. Ayun, dito na pumupunta yung carbon yan, oh. Yan yung ESG ko. So EGR cleaning tayo, tapos palagyan ko ng blanking plate, dalawa sa EGR. So kapag nilagyan daw ng blanking plate yan, dalawa yan. Pag nilagyan yan, so hindi na ako maglilinis ng EGR. So yung iba naman may tinatawag na kapon. Yung kapon dyan sa, mamaya explain ni Doc Ed dyan. So ito yung EFG natin, yung usok ng tambucho pumapasok na dyan sa EGR. So ang gagawin natin, intake manifold cleaning, tsaka EGR blanking. Lagyan natin ng blanking plate, dalawa yan. Ayun. So palinis na lang din natin yung EGR natin. Oh my. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, kasi sira na yung yung control module niya dito sa EGR so wala na. So ipa-blanking na natin, lagyan na natin yung blanking plate yan. So mamaya mas i-explain ni yan ni Doc Ed kung ano yung mga solenoid niyan, mga solenoid na yan. Tapos pa-check rin natin yung valve natin dito, kasi may parang strainer yan dito oh. Para may strainer yan Papa-check ko na rin. Kasi alam ko connected yan sa sa fuel filter natin. Ayan. Pa-check na lang din natin para sigurado. Ayan oh. Kasi yung carbon, yung usok sa tambucho, pumupunta na doon sa EGR. Ayan, so talagang wala talagang power. Pero ano to bago yung air filter, oil filter, fuel filter, at saka ka-change oil lang neto. So wala na akong ibang makita. So ito yung isang sala rin siguro. Sira na yung control module neto, yung sa EGR natin. So ilagyan natin ng blanking plate yan. Saan ba yung parang UFO na yan? Aquator yan. Yan yung aquator ng EGR. So ang gagawin natin dyan? Kakalasin na, no? Ano ba silbi ng solenoid na to? Yan yung nag-open, tsaka nagsasara ng magneto. Yung control module, yung ba yan? Hindi yan yun. Hindi ba yan? Yung control module na yun, nandun yung parang electronic na device. Sa loob. Ito, solenoid vacuum switch lang po. Solenoid vacuum. Vacuum switch lang. Vacuum switch. So okay lang yan, dyan lang yan. Dyan lang yan. Pag sinarap nyo lang to, okay lang na nandyan yan. Kasi meron yung iba kasi na tinatanggal kasama yan. ito. Yan ba yung kinakapon nila? Hindi ko lang alam sa ibang mekaniko kung ano yung sinasabi nila. Kasi pag sinabi mo kasing kapon, ang term ng kapon, pag nakaturbo yung makina, tinanggal mo yung turbo, yun ang kapon. Yun ang kapon. So sa adventure na wala namang turbo. So hindi natin alam kung anong kapon na tinatawag nila. Okay, sige. Ayos yan. So tanggalin muna natin yung cover niya, no? Ang tawag dyan? Heat cover. Ayun. Heat shield, kung tawagin. Shield cover. Isa bandang yan. Exhaust manifold. Exhaust manifold. Harness ba? Oo. Di transparent. Grabe yung usok, no? Kapal Ang itim. Lahat ng binuga ng tambucho dito napunta Nga Ba't kaya nagkaganyan? Sa control module. Sa control module niya, no? So, yung isa nga na nagpunta rito sabi ko sa kanya, dinisan man natin yung EGR.
EGR mo, intake manifold mo, kung sira yung control module niyan, walang kwenta. Oo. Wala nga rin. Kahit nasabihin natin, i-resetting natin yung TPS mo. Dito, ito. Oo, yun, yung TPS. TPS na yan, ito. Oo. Kung nagmamalfunction naman yun nandun sa may loob. Wala rin kwenta. So, isa na lang ang remedyo na pwede mong gawin dyan, sabi ko sa kanya, i-blanking mo na lang Blanking yan. na, oh. Tsaka marami namang admin na naka-blanking na eh. Oo. Isa Matagal. sumakit ang ulo mo dyan sa kanya, ano mo dyan, i-blanking mo na lang. Wala pang linisan, no? Oo. So, anong pinagkaiba niya sa laglag lupa? Oo. Parang laglag lupa na rin yan eh, no? Oh, late ka. Kasi sa ano, yung sa laglag lupa na sinasabi nila, yun dito yun. Oo, iba yung nakakabit sa akin dati dyan. Oo. Pero ano yan, na humihina talaga yung ano noon, makina. Umihina, no? Oo. Tsaka ang isa pa, mabilis masira yung ano, yung engine valve. Yung engine valve kapag nakalaglag lupa. Oo. Yan, sa mga nakalaglag lupa. Yan. Si Doc Ed na nagsabi. Nakakasira ng Engine valve. engine valve. Ayan. So magpa-blanking na lang din kayo. Kaya dapat yung mga ano. So kung hindi pa sira yung control module nila, okay lang na yan, ano, wag mo na magpa-blanking, no? Oo, okay lang. Okay lang. Kasi ano yan, So parang ano, last ano na to, remedy, parang ganyan. Oo. Parang last option na nila tong blanking. Blanking. So hindi ba ano, yung control module hindi ba napapalitan 'yon? Nakapalitan din kung ano, may budget. Oo. O nga lang medyo mahal ba? Oo, medyo costly. Ito pa nga lang, nung nagpa-canvas ako nito sa kasa. Oo. Sa ibang, kasi may kanya-kanyang serial number yan eh. Oo. Hindi ka rin naman pwedeng kumuha ng hindi sa kanya kasi magkaiba sila ng Magkaiba. function. Oo nga. Oo. So magkano yung solenoid mga ganyan? Hindi ako nagkakamali, nasa 9 plus to. Yan lang. Ito pa lang. Dalawa na yan? Oo. Ayun, dalawa. Magkasawa yan lagi. 9K. Meron yung pang Pajero, pang Delica, pero hindi sila match. Hindi match. Pang adventure lang talaga to. Kahit sabi mong 4D, ay bagay. 4D 5.6 turbo kasi yung sa Pajero, no? Oo. Or 4M, ano yan? 4M40. 4M40 yan. May ganun pala. Ayun, medyo pricey pala talaga. Pa-blanking na nakakamura pa. So magkano yung blanking mo? Yung plate? 150 lang yan. 150 isa, so dalawa, 300. O plus labor? Sabihin na natin 500 package. O 500 package, yung mga ganun. Ayan. Kasama na ba cleaning doon? Hindi pa kasama yun. Di ba? Hindi pa raw kasama cleaning. Cleaning. Iba raw yung cleaning. So last cleaning ko lang din naman to. Kailan mo ba huling pinalinisan to? Hindi ko matanda. Simula nung naglaglag lupa, sino ba naglinis yan? Parang hindi ko matanda. So 7 months. Grabe. So yan po yung ano. Yan po yung cost ng ng andyan na yung ano, yung tambucho lumalabas sa EGR. Yung usok. So kasi sira nga yung control module. So ayun, oh. Ang galoob, yung usok. So anong gagawin dyan? Linis. Linis lang. At yan, kaka-change oil lang din naman eh. Oo, pag nawala naman na yan, okay na, ano? Dry na dry siya na ano. Ha? Dry na talagang ano. Carbon nga. Carbon talaga siya. So yan na, linis sa EGR. Tsaka lagyan ng blanking plate. Nabaklas na. Medyo mahirap din baklasin. May mga tornilyo sa bandang dulo dun eh. Ano? So linis-linis lang tayo. Konti. So linis-linis tayo. Ayan na. Natapos na. So diesel lang yan, diesel. Diesel, no? Diesel lang yung pinanlilinis dyan. Mas mamaya power spray naman. Tapos mamaya ipa-power spray. Yan, power spray. Yan. Sa loob. Tanggal talaga yung mga dikit niyan.
Ang carbon at saka mga langis-langis lang. Yan o, dami o. Dapat tutuyo yan. Yan o. Hindi sa akin, tumatalsik o. Saan dyan ilalagay? Yung blanking plate dyan dito. Tapos, yung isa dito, nakakabit no. Yan. So, yan yung isa. Tapos yung isa, yan dyan. Nabutos na yan. Stainless plate. So, ito yung stainless plate natin. Manipis lang ang lalagay. Manipis lang, oh. So, tinakpan na natin. Yan yung una. Yan yung first blanking plate. Yan, dyan kinakabit yan. Yan. Tapos yung pangalawa dyan. Yan, yan. Yan. Kasi pag sobrang kapal yan, hindi lalapat doon sa ibabaw. Oo. So, dapat sakto lang yung nipis o yung kapal. Dapat tsaka stainless ang gagamitin. Stainless yung gagamitin yan. Dapat manipis lang, sakto-sakto lang para lapat. Walang lulusot. Halos minsan yung ganyan kakapal. Gaganyan rin kakapal. So hindi advisable yung sobrang kapal, no? Ano yun, baka may lumusot o? Kasi minsan hindi rin naman may iwasan pagka nagbarena ka, nag-grind ka, medyo mabibend to. Oo. So pag nilagay mo na yung gasket niya, minsan masisira yung gasket. Tapos sisingaw pa rin. Sisingaw pa rin. Unlike pagka yung manipis lang siya, lalapat siya ng mabuti. So hindi ba pwedeng lagyan ng yan, yung parang super strength na ano tawag doon? Yung lagyan natin doon sa LSD. Hindi. Hindi, iba yan, no? So hindi na maano yung sa vibration, no? Kaya na. Ayan. So EGR, word of the day, EGR. Exhaust, ano yan? Exhaust gas recirculation, yun. Recirculation. Exhaust gas recirculation. Yan. Yan ang word of the day natin. So, tingnan natin mamaya kung may kabit yan, matakpan natin yan. Ito-test drive natin yan kung wala na ako masyadong usok. At saka may power na. Hindi na naglo-lose power. Hindi na parang sumisinok-sinok. So wala yung na yun. Wala yun sa fuel filter. So hindi yun yung cause. So kapag ito gumanda yung takbo nung Albi natin, so ibig sabihin ito yung dahilan talaga. Sira na yung module control. EGR module control. So kaya i-blanking na natin. Kaya binlanking na. So binabalik na natin yung EGR natin. Yan. Meron na yung blanking plate. So almost finish na. Lapit na matapos. Yan. Maganda mga likod sa ganyan kapag kumpleto gamit. So, kung kulang-kulang yung gamit mo sa ganyan, ako. Asal.
Hirap na kasi minsan mag yan eh. Iba-iba yung sukat rin ng tornilyo, no? Ano, tsaka malalim yung iba eh. Sa ilalim eh. Maganda mga likod sa ganyan kapag kumpleto gamit. So, kung kulang-kulang yung gamit mo sa ganyan, ako. Asal. Shoutout pala kay Louie Lopez. Yan. Yung mga taga pagsubaybay natin. O, say hi naman Doc Ed dyan. Seryoso naman. So Doc Ed, yung sa itong di ba ito dito yung sa blanking plate isa. Ito sa ilalim. Oh, sa ilalim na yan. Yung isa doon naman. Saan to ano, saan yung tinakpan niya dito sa EGR? Ito dito sa ilalim ng EGR, Oo. ng actuator. Saan magaling yung usok nun sa EGR? Dito, papunta sa exhaust manifold. Oo. May butas kasi yan doon sa gilid. Oo. Ngayon, ito ngayon yung nagre-regulate ng exhaust gas. Ngayon, itong vacuum switch na to, tsaka yung TPS, tsaka yung control module. Sila ngayon yung nagre-regulate ng pasok Nung pasok. ng exhaust gas pabalik ng intake manifold. So ngayon tinakpan na natin. Oo, tinakpan na. Tinakpan na natin, so wala nang Wala yung control module, wala nang silbi yun. na. Wala na. So ano na lang siya, paikot-ikot na lang doon. Mga diretso yung exhaust gas, diretso na sa tambucho. Yung exhaust gas, diretso na sa tambucho. Yun, well said. Mga explanation. Yung EFG mo nasunog. Yung EFG ko nasunog, oh. Gawa nga niyang sira na yung control module. Wala. Ayun, oh. Kahit na hindi siya namumuti. So, Hindi talaga. Hindi na yan. Matagal nang ganyan yan. iyayin mo Kahit na ibabad mo yan, ganyan na yan. Yan. Small turbo ko yun eh. Small turbo. Nakakatulong naman yan. Kahit pa paano. Pag may turbo ka, hindi na po pwede. Oo. Kasi Kapag may turbo na, wala na. kailangan mo na ng mas malaking volume ng hangin papasok na. Oo, so tsaka na yung project nating turbo. Yung magpapakabit nga pala. Oh, yan. Yung magpapakabit nga pala ng nag-iisa dyan ng 11F, yung 11mm na size ng plunger. Sa Tuesday na. Yun. Ano yun? Turbo na ba yun? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Ayan. Daglakas sa makina yon, dagdag tipid. Sa adventure ba yan? Adventure din sa sakyan. Ayun, adventure din yun. Isa sa mga pinaproject ko na pupunta rito. Yun. So, yun yung pinaproject. Anong nun? Ano yung epekto nun? Lalakas ang hatak, malilesen ang usok. Pero hindi siya naka-LSD. Hindi siya nakailis. Yun. So, yun. Yun yung sinabi niya. So, yung start na natin. So, ano to? Test drive na? Test drive na natin. So, nag-seatbelt na ako. Oh. Alam mo naman to si Doc Ed eh. Kapag nag-drive to, halimaw to eh. So, yung isang kamay ko nakaawak na dito kasi so, check natin yung power. Nakaka-tercera na. Nakaka-tercera na. hindi na humihinto. Minsan talaga sa akyatan nawawalan ng power kapag akyatan. Tayo sa matarik. Doon tayo sa Matarik. Yan, to. Dito lang nakaraan. Pupugak-pugak. Yan ang na-miss ko sa adventure eh, sa sasakyan na to eh. Yung power niya. So malaking bagay pala yung yung control module ng EGR. Hindi ba nanghihina? Hindi. Sakto lang. Dun sa isang Matarik.
Nakakapol na siya. Nakakahabol na. 1,000 RPM. Oo. So yung takbo niya sa RPM sakto na. Oo. Ayan. Kung ano. Nakakuha na siya ng Oo, kuha na ano. hindi ka tulad nung Saka hindi na nausok. Oo. Hindi na siya umusok na talagang pupugak-pugak yung usok. Ayun oh, tuloy-tuloy na oh. Landing oh. Yan ang gusto kong marinig na tunog. Yung hataw na yan. Tunog LSD. Ano? Ayos. Ayan. Ayan natin sa driving ko mamaya.